Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo. Join me please in the book of John chapter 6, verse 35. Sa Revelation may pamagat na Jesus alone can satisfy. And I quote the Lord Jesus Christ. And He said to all of you, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Let me repeat and quote the Lord Jesus Christ again. I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. So salamat po sa lahat po ng perang binili sa atin ng Diyos. Sasakyan, bahay, kotse, lupa, bank account, property, businesses, favor, provision, position sa company. Saan man tayo nakadestino. Salamat po sa lahat ng ito, pati ating po mga diploma, kung tayo cum laude, tayo po may doctorate, may divinity. Salamat po sa lahat ng ito. But look to tatay and listen carefully. Look to tatay. Ang lahat po ng ito, hindi kayo masasatisfy. Hindi kayo sasatisfy nito. At kung kayo po'y nakakadama pa po ng emptiness ng puso, kahit meron na kayo nito, isang bagay ang dapat niyong maintindihan. At hindi niyo dapat kalimutan. Hindi ito masama, galing to sa Kanya. But you must not forget that the Lord Jesus Christ alone can satisfy your heart. No other things, no other person, no other position, no another achievement, how great it is, only the Lord Jesus Christ. So, sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will not go hungry. And he who believes in me will not go thirsty. So, ano pong sinasabi niya? Siya lamang daw po makakapagbigay sa atin ng satisfaction. Complete, full satisfaction ng puso. Wala na pong iba. At upang ito po ay ma-enjoy natin, kinakailangan si Jesus po araw at gabi ay panabikan natin. He who comes to me in a deep intimacy, in a deep communion, in a deep fellowship, will never go hungry. Bibigyan ka niya ng satisfaction. And he who believes in me, that they will receive when they come to me in earnest, deep communion, intimacy and fellowship, will never be thirsty. So, ang ibig sabihin, hindi ka na makakaramdam ng dissatisfaction. But you will be fully satisfied. The answer is your communion, personal intimacy with Jesus Christ. Siya lang ang pwedeng magbigay ng malaking kasiyahan sa puso. And the moment you desire the Lord, deeply, earnestly, sincerely, with your whole being, as you express your love to Him, and then He will meet you. He will satisfy your longing. He will satisfy your tears. He will satisfy your hunger. Again, wala pong pera, material things, how good it is. Kahit galing sa Kanya, makakapag-satisfy sa iyo. Jesus Christ alone. Hindi magbibigay sa iyo ng pisang kotse, bahay, lupa, posisyong pesto, doctorate. Jesus said in John 14:27, sa akin meron kayong kapayapaan. Hindi nyo napansin by experience, pagka kayo nagkukumune sa Lord ng malalim na communion, saan ka man nakatira, yung lugar na kinalalagay mo'y puno ng peace.
Because the presence of God is peace. Hello. No one has the power to bother you, to make you worrying, to make you fearful. Kaya ito yung reason bakit ito yung unang utos. Mark 12:30, ibigin nyo ang Panginoon yung Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kalaw at buong pag-iisip. Sapagkat gustong ibigay ng Lord sa atin ang satisfaction. Hanggang dumating po tayo sa reality, sa ating pong senses at understanding out of experience. Natanggapin ang katotohanan, si Jesus lang ang pwede magpaligaya sa atin habang panahon. Huwag po natin kakalimutan. Pwede ka magkaroon ng 5 luxury car, 10 mansyon, hektaryang lupa, ang daming diploma, posisyon, pwesto. Pero, maghahanap ka pa rin. Hindi mo pa natatamo ang totoong satisfaction ng puso. But when you love the Lord, He will satisfy you. Anong sabi ng Psalm 16:11? In His presence, there is fullness of joy. Not just joy, but fullness. At hindi po ito nagaganap sa langit. Ito po yung nagaganap kahit saan ka nandoon. Pag ang presensya niya ay dumating na sa iyo. Dahil minithin mo siya. Now, listen to this. This is extremely important. The Lord said to all of you, was na tayo po'y nagpasyang mahalin ng Panginoon. Kinakailangan tayo po'y seryoso. Yung ating puso't isip ay nakatuon sa Kanya. Walang cellphone, walang abala at hindi tayo nagmamadali. Hindi natin siya nililimitahan. Dahil ang pagdalaw niya sa inyo at pagbibigay niya sa inyo ng satisfaction, ng pleasure, ay nakadepende hindi sa inyo, kundi sa Kanya. Kaya pag tayo humarap sa Kanya, kailangan humarap po tayo ng sincere at honest na siyang minimithi natin. At ibinibigay natin sa Kanya yung pinakamagandang panahon natin. Because He is grieved when you rush Him. He is not a president or a king. He is God. At yun po ang problema ng churches ngayon sa buong mundo. Sinasabi nila, I love the Lord, I worship the Lord, I commune with the Lord. But the truth, hindi po yun sincere. Yung bahay nila nagwa-wonder. Hindi sila nakapokus sa Panginoon. Hindi sila kagaya ni Mary na yung mind at heart ay nakapokus kay Jesus. Wala siyang pakialam sa gagawin. Wala siyang pakialam sa tao. Wala siyang pakialam sa paligid niya. Yung kanyang puso't isip ay na kay Jesus. Kaya na magmurmur si Martha, anong sabi na Lord, Martha, lahat ka nababahala sa maraming bagay. One thing is needed. And you have to understand the Lord's statement. One thing is needed. One thing is needed. And that is to love me. To fully give your heart and mind, your attention to me. One thing is needed. At gusto po ng Panginoong Hesus na pag sinabi nating mahal natin siya at siya'y iniibig natin at minimithi natin, pag tayo pumunta sa presensya niya, yun lang po ang reason natin. Wala nang ibang item. Wala nang iba pang needs. Ulitin ko, pag tayo po'y nagsabing mahal natin siya, gusto natin siyang mithiin, hangarin, hasain, maranasan. So pupunta tayo sa presensya niya, ang tanging goal natin ay mahalin siya.
walang request, walang item, walang ibang needs na pinapaabot. You simply desire the Lord. He is the only reason when we talk about we love Jesus. Ulitin natin. No request, no item, no other petition or things. He is the only reason when we talk about loving Him with your whole being. Yun lang ang reason. Siya lang. Gusto mo siyang mahalin. Gusto mo i-express sa Kanya yung pag-ibig mo. Siya lang ang reason, minimithi mo siya. Hinahangad. Gusto mo siyang maangkin. Siya lang ang reason. Now, question. Tatay, paano yung needs ko? Paano yung mga babayaran? Yung asawa ko, yung anak ko, yung biyanan ko, matigas sa ulo. Yung kapatiran, nakaka-Istanbul, moro-moro ng moro-moro. Paano yung pamasahe ko? Yung trabaho ko, yung boyfriend ko, yung girlfriend ko. Sino ba't marami pa? Paano sila? Shall I abandon them? Paano sila? Look to tatay. Jesus first, and the rest will follow. Alam ng Lord yung usapin mo. Hindi nalilingid sa Kanya at alam niya kung anong gagawin sa kabigatan mo. At wag nating kakalimutan, siya ang may sabi, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no one will come to the Father without me. I am the way. Siya ang daan. Ituturo niya sa iyo ang tamang daan. Ibibigay niya sa iyo yung kanyang karunungan upang malaman mo kung anong gagawin mo sa sitwasyon mo at pinoproblema mo. He is the truth. Bibigyan kanya ng truthful word, ng word of wisdom para meron kang masabi sa mga taong involved ng kabigatan ng puso mo. He is the life. Pupuspusin niya ng kanyang buhay upang paglabas mo doon, yung pamilya mo at kamag-anak, sino pat marami pa kung nasan man sila, ay magkaroon ng buhay sa pamamagitan mo na dinalo niya at pinuspus siya ng kanyang buhay. You see that? Do you understand that? So meaning to say, pag siya ang minithi mo, siya ang minahal mo, dahil siya ang solusyon sa lahat ng problema mo, tapos ang kabigatan mo. Hindi nag-request si Mary Magdalene nung pinaresecute po siya ni Simon na Pariseo, ni Judas, ng mga alagad at mga nakaupo doon sa lamesa sa bahay ni Simon na kitungin na Pariseo. Hindi nag-request si Mary Magdalene. She came and simply loved the Lord in full consecration, in full concentration of life. Siya po'y na-persecute, wala siyang pakialam sa nagpe-persecute sa kanya. Si Judas nagmumurmur, wala siyang pakialam. Ang kanyang puso at isip ay nandoon sa Panginoon, na-capture siya ng gusto, ng pag-ibig sa Lord. She is fully obsessed in loving the Lord. Inuulit ko, hindi siya nag-request ng tulong. Hindi siya nag-appeal, hindi siya nagbigay ng petition, hindi siya nagpaabot ng kabigatan. She simply loved the Lord. Alam niyo kung ang ginawa ni Jesus, pinagalitan ni Jesus yung lahat ng naghahara sa kanya. Do you understand that? Wala siyang hiningi kahit isa sa Lord. Wala siyang petition. Wala siyang pinabot na kabigatan. Pero mabigat po yung nakapalibot sa kanyang persecutor at persecution. She simply loved the Lord and the Lord take over. Dahil walang nagmamahal sa Panginoon ang papabayaan niya. Walang nagmamahal sa kanyang iiwanan niya. At lahat ng nagmamahal sa kanya, ipagtatanggol niya, alam niya kung paano iligtas, ingatan, ipaglaban, ipagtanggol, at gawing matagumpay
ang totoong nagmamahal sa Kanya. You understand that? Isn't the Lord so good? He's telling all of you, the church, my children just love me. I will take care of you. Just love me sincerely. Masiyahan ka sa akin. Dahil ako ang solusyon sa lahat ng problema mo. Sa aking kumpleto ka. Yun lang ang gawin mo, mahalin ako. Mahalin ako ng gusto. Magpakabala ka sa akin at ako ang bahala sa lahat ng kabigatan mo. Undara karyandoro babasya ka. Amen. Amen. Kita nyo? Dinaya ng Diablo ang church. Sa mahabang panahon, buti na lang nag-intervene ng Lord. Alam, sabi ko sa Kanya ng madaling araw, Lord, thank you so much. You revive us again. Do you get that? Do you understand that? Siya ang solusyon sa lahat ng problema mo at ng mundo. Kaya pag minahal mo siya, siya'y nalugod sa iyo, tapos yung problema. Christ is the answer to all your longing. Christ is the answer to all your needs. Hello. Tanging pangalan niya lang ibinigay sa ilalim ng silong ng langit na sukat ikaligtasan ng sangkatauhan. Wala lang iba. Minahal mo lang totoo. Inangkin at miniti ng gusto ang Diyos sa may gawa ng langit at lupa at pinakamakapangyarihan sa lahat. Hindi siya ang grateful kagaya ng tao at ng kulto at ng mga bishop na hindi totoong bishop at mga apostol na puro fake. Bago ating siya minahal, siya muna nagmahal sa atin. Paano kanya papabayaan? Kung ikaw ay mayroong boyfriend at engaged na kayo para magpakasal, ang tawag sa iyo ay bride at ang tawag sa kanya ay groom. At siya ay masyadong ma-impluensya. He has all the power to defend you. Pag napalitaan niya na yung kanyang bride ay ginugulo ng sino man, ino-oppress at gustong sirain, dumihan, wasakin, anong gagawin ng groom na pinakamakapangyarihan siya at itidepensa niya ang bride without her knowing it o with knowing it. Itidepensa siya ng groom. How much more Jesus? How much more Jesus? Kaya dapat marunong kayong mag-ayos ng schedule yung sarili nyo. Kadalasan kasi pag marami tayong appointment, ang daming transaksyon, ang daming pumapasok na pera, ang daming dapat trabahuin, yung atin pong pag-ibig sa Lord bumababa. We are obeying men rather than God. Kaya dapat marunong po tayong mag-handle ng ating po mga sitwasyon at marunong tayong magdisiplina ng sarili natin upang hindi natin makalimutan si Jesus. At kung bakit marami po'y nawala ang first love sa Panginoon, sapagkat hindi nila binahal si Jesus ng totoo. Tinipid nila. Ang ibig sabihin ng first love ay ito. Mahalin mo si Jesus ng iyong buong pagkatao. Araw-araw. That is your first love. Jesus Christ, whom you must love sincerely, completely, 100% every day of your life. And I have discovered long time ago, when the Holy Spirit reminded me ng madaling araw kagabi.
ng ugat ng problema ng church at mga anak ng Diyos ay hindi minahal si Jesus ng totoo. Iyon yung ugat ng problema. Iyon yung ugat ng problema. Siya yung kumuha. Kaya hindi siya matulungan ng Panginoon dahil paano kanya tutulungan kung yung puso at isip ay wala sa kanya. At hindi mo siya inuna. Ito rin na reason kung bakit si sister nag-backslide, si brother nag-backslide, si sister pinagpalit, si Jesus kung kaninong tao, lalaki at babae, nakakahiya! Karimari-marim! Karumal-dumal. Pagpalit mo si Jesus kung kanino pa. Ito rin ang reason kung bakit si pastor ay naging money maker. Si bishop na hindi qualified maging bishop, palagi nagpapa-ordain, gusto pa maging archbishop. At kaka-ordain niya pa lang bilang bishop, sumunod naman, ngayon apostol naman siya uli. Sa susunod, antichrist na siya. Nagpalit si Jesus kung kanino. At ito rin ang reason kung bakit marami po yung nagsimulang maganda, nagtapos po ng pangit. Dahil kinalimutan nila si Jesus na mahalin ng totoo. Hindi sapat na sinasabi po natin, mahal natin ng Lord. Kinakailangan ipakita natin yung pag-ibig natin sa Kanya. Totoong totoo, walang bawas, walang kulang. Kung mahal na mahal mo ang Panginoon, hindi mo siya lilimitahan sa oras. Hindi mo siya tatanggalin sa isip at puso mo. Hindi mo siya ibibetray. Hindi mo siya i-abandon. Hindi mo siya titipirin. At alam mo kung ano yung magpapaligaya sa kanya. Hindi niya kinakailangan magsalita. Ikaw yung makukusang magbigay. It is like husband and wife. Ito yung asawang babae. Alam mo, ito yung paborito niya. Tatanungin mo ba? Mahal mo siya. Ikaw na magbibigay. Para maging maligaya siya. Ganun din naman ang babae sa kanyang husband. Alam mo, ito yung paborito ng husband mo. Kailangan pa ba siya magsalita kung mahal mo siya? Ikaw na ang magbibigay. Hindi niya kailangan manghingi. The same with our relationship with the Lord Jesus Christ. Are you still there? Now watch this. Pag hindi po tayo nananabik kay Jesus araw-araw, may malaking problema sa puso natin. Kailangan siya sa natin puso natin. Ang totoong pag-ibig kay Jesus ay palaging sabik sa Kanya. Gusto palagi siyang makaulayaw, makasama, marinig ang tinig niya, mamahal, maangkin. Napakarami na malapit sa Lord. Iba-iba po yung reason ng paglapit nila. Yung isa, lalapit siya sa Lord kasi gusto niya ng power. Yung isa, lalapit siya sa Lord kasi gusto niyang matransform. Yung isa, lalapit siya sa Lord kasi gusto niya ng blessing. Yung isa, lalapit siya sa Panginoon kasi ang dami niyang burden, problem. Pero ang gusto na, lalapit tayo sa Kanya dahil mahal natin siya. Gusto natin siyang maangkin. Gusto natin sabihin sa Kanya, Lord, I love you. More than anything. More than silver, more than gold. I desire you, Lord. Ikaw ang gusto ko. Yung puso at isip mo nakatuon sa Kanya. Walang interruption. Are you still there? Yun ang nakakalugod sa Kanya. Hindi po ba kagaya ng usa, laging sabik sa matamis na tubig? Wala ang puso at isip niya ron sa paligid ng kagubatan, kung sino pang mga beast ang nandoon. Isa lang ang heart niya. Yung brook. Dahil yan ang magbibigay sa kanya ng lakas. Kayo pong lahat, lagi nakakadama ng pagod at nanghihina. At ala na kayong ginawa kundi magpa-check up. Injection dito, injection doon. Insulin dito, insulin doon. Kumpes ng negative dito, kumpes ng negative doon. Let me say this to you. The moment you truly love the Lord with your whole being, at pag sinabi ko, totoo mong minahal ang Lord, sabihin yung buong isip at puso mo sa Kanya nakatuon, hindi divided, hindi may percentage, hindi ka nagmamadali. Wala ito room sa transaction mo, sa Facebook mo, sa friends mo, yung i-response mo sa ipopost niya.
At i-greet mo siya kung anong pinupost niya na hindi naman siya nagre-respond sa'yo. Nakikipren ka pero hindi kanya truly friend. What a waste of time. What an ignorant. Ang totoong pag-ibig sa Lord, walang oras. Yung puso't isip mo nakatuon sa Kanya. Walang abala. Hindi minamadali. At pag ito'y nangyari, the moment you do that to Jesus, His joy will become your strength. His joy will become your strength. Nehemiah 8:10. So, ibig sabihin, pag minahal mo ang Lord ng totoo, nagagalak siya. At pag siya'y nagalak, yung lakas niya, ipipigay niya sa iyo. At ang lakas mo ay sobra-sobra sa lakas ng barbelista, ng boksingero, ng UFC fighter. Ang lakas mo ay supernatural! Woo! Higit ito kaysa lahat ng vitamins na iniinom. Sa lahat ng organic na pagkain, kinakain mo, kailangan po yan. Pero hindi po pwedeng higit yan sa lakas ng Diyos. Si Samson nung nakikigere, walang nainom na vitamins, hindi nakakain na organic food. Kinakain niya yung mga pagkain na hindi ayon sa katawan niya, pero sobrang lakas niya. Dahil ang Diyos na makapangyarihan at malakas sa lahat ay sumakan niya. Si Elijah walang ininom na vitamina, pero kinarera yung kabayo niya dahil ang lakas ni Elijah ay lakas ng Diyos na sumakan niya. Si Moses, nag-ayuno ng 40 days, akit manaog sa bundok. Walang vitaminang ininom, hindi po masama yan. Hindi pangit yan, walang kinay, organic food. Pero ito'y nagawa yan sapagkat yung lakas ng Diyos na hindi nauubos, na sobra sa bundok na akitin niya, sumasa ka niya. And if you will remember, let me remind you, ang lagi kong sinasabi, kung gusto mo magpahinga, magandang kapahingahan ay presensya niya. Hindi masama ang dagat. Hindi masama ang masarap na simoy ng hangin. Hindi masamang humanap ka ng tahimik na lugar. Walang pangit doon. But please, hindi ito hihigit sa kayang ibigay ni Jesus. At ang maganda rito, kahit wala kang pamasahe sa aeroplano para magpunta ng isang tourist spot sa ibang bansa, sa Asia, Europe, Africa, America, Israel, ibang bansa, wala kang pambili na masarap na pagkain. Wala kang pamasahe para makapunta sa Boracay o kung saan pa para makapag-swimming. Pag minahal mo si Jesus, kahit nasa maliit na kwarto ka, loaded ka ng lakas ng langit. Amen! At lahat ng lulugo-lugo sa katawan mo, ipapalitan niya ng lakas niya. At kahit puyat ka, hindi ka mukhang puyat. Because when you love Him, it gives Him joy. And when you make Him joyful, He will give you His supernatural strength. And make no mistakes, hindi natin alternative si Jesus. Na magpapakalalim lang tayo sa communion pag may problema tayo. Patong-patong yung kaso mo. Ang dami nang gugulo sa iyo. May mga scammer sa paligid mo. Marami kang problema sa pamilya, sa negosyo, trabaho, pag-a-apport, kung sino-sino pa. May problema ka o wala si Jesus, hindi mo alternative. Siya yung priority mo at lahat sa buhay mo, sapagkat naunawaan mo, kung wala siya, wala ka! At kung paano araw-araw sa wilderness patungo ng promise land ng Israelita, araw-araw ay dapat kumain ng bread from heaven. Pero sila ay napapagod. And Jesus said sa mga Hudyo, kumain kayo ng tinapay na binigay ni Moses, pero nagutom kayo. Pero pag ako ang kinain nyo, ako yung lanaan sa inyo, ako yung sumait, ako yung minitini nyo, hindi na kayo hindi na kayo magugutom. May tao ba rito? Do you understand that? Do you understand that? Hindi po si Jesus alternative. Bigyan ko po kayo na siyang istorya. Si Richard Wurmbrand po ay lumaki po sa Europe.
Siya po ay tinorture sa Romania for more than 14 years. Pati yung asawa niya, pinaghiwalay po silang kulungan. Yung torment po doon ay hindi lang yung kuko mo binubunot, hindi lang yung paa mo, yung ulo mo inilalagay po sa isang sisidla na ulo mo malalagot ang alang hininga. At kung nakasurvive ka, you are lucky. Kinukuryente yung katawan. Grabe po ang torment yun. Nagtataka po yung mga tormentor niya kung bakit nakasurvive siya. Kasi wala nakakasurvive. Days lang, lahat sila patay. Ito po ang sagot. When I love Jesus, His joy become my strength. Ang sabi niya po sa kanya pong sinabing salita, which hindi ko po nabasa totally kung saan niya upload, sinulat niya noong anong video. Yung pong word na yun lang, yung naintindihan ko at narinig ko. At nag-capture ng mind ko. Yung sabi niya, mapalad ka kung wala ka ng lahat. Pero si Jesus sumasayo. Mapalad ka kung wala ka ng lahat. Pero si Kristo ay sumasayo. Wala kang talino, wala kang lakas, wala kang pinag-aral, wala kang koleksyon, wala kang power, wala kang divinity, wala kang doctorate, wala ka ng lahat. Pero pag si Kristo ay sumasayo, lahat ng kanya. Ay iyo! Kasi meron po siyang kasama puro na nakulong sa selda. At meron purong professor ng isang malaking well-known university sa Romania. Siya po'y komunista rin. Siya po'y naitapon doon na tinurment. Dahil alam niyo naman yung mga komunista pagdating po sa posisyon, kahit wala kang kasalanan, gagawa sila ng paraan para mawala ka. Doon din po siya tinapon. Yung po lalaki puro matanda na, payat na payat, nagugulat siya. Kasi ni-expect nila sa susunod na araw mamamatay. Hindi siya namamatay. Madilim po doon sa kulungan. Napakadilim, walang ilaw. Kahit daga, hindi mo makikita, malalaman mo lang may daga pag kinagat ka. Isang araw, nagulat po yung profesor nito na komunista na hindi naniniwala kay Jesus. Dahil biglang nagliwanag yung kulungan. At magliwanag, nagulat siya, wala namang ilaw, wala rin sikat ng araw. Kasi dungeon yun Walang ilaw, walang sikat ng araw na napasok doon. Biglang nagliwanag. At bumulaga sa kanya yung matandang lalaki, ang liwa-liwanag ng mukha. At parang walang dinanas na hirap at hindi na-torment. Payapang-payapa. So, nagkaroon po siya ng curiosity. Sabi niya, bakit payapang-payapa ka? Parang hindi ka nakakulong. Parang hindi ka na-torment. At nagliliwanag ang mukha mo. Anong dahilan? Ito pong sabi ng matanda na mas malakas pa sa kanya, na parang walang dinanas. Sabi niya, kasi araw-araw dinadalaw ako ni Jesus. Kayo po ba yung magtatanong kung ano yung nangyari sa profesor na komunista? Yun yung malaman, magtatanong pa kayo. Di nakakilala kay Jesus. Naghahanap po si Jesus ng mga lalaki at babaeng mamahalin siya ng buong puso't isip ay nasa kanya. Wala sa gagawin niya mamaya. Wala sa pupuntahan niya mamaya. Wala sa kakausapin niya mamaya. Wala sa perang kukunin niya mamaya. Nasa kanya. Ay pa rin na madaman niyo po yung kalungkutan ng Lord at pananabik sa inyo. Ang sino namang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom. At ang sino namang nauuhaw. At ang sino namang sumasampalataya sa akin, hindi na mauuhaw. At ito yung reason kung bakit sinasabi ni Jesus sa babae sa Samaria, yung Samaritan woman, iinom ka ng tubig mula sa Jacob, sa balon ni Jacob. Mauuhaw ka uli. Pero yung buhay kong ibibigay ko sa iyo, yung tubig na papainom ko sa iyo, hindi ka na mauuhaw.
Hindi pa kinampihan ni Jesus si Martha. Sabi ni Martha, Lord, wala bang anuman sa ito, aking kapatid, hindi ako tinutulungan. Sabihin mo sa kanya, tulungan ako. Ang kinamihan po ni Jesus ay si Mary nagmamahal sa akin. Ang pinotektahan ni Jesus ay si Mary nagmamahal sa akin. And Jesus said, huwag ka na mabahala sa maraming bagay, isa lang ang kailangan, yung ginawa ni Mary. At dito tatanggalin sa kanya. Yung mahalin ako. Makinig sa akin. Ilagay ang puso at isip sa akin. Nalimutan na po nating mahalin na Lord pag may problema tayo. Nag-aalala tayo sa pamilya natin, anak, apo, asawa, magulang, kapatid. Di ba ba't marami pa? Nakalimutan po natin kung sino si Jesus sa atin. Kaya yung pagmamahal niya, o pagmamahal natin, gusto niyang ibigay natin sa Kanya, hindi natin na ibibigay. Dahil kung po tayo ng mga pangangailangan ito. Na nakalimutan ninyo, anong si Kristo ay sumainyo, lahat ng Kanya ay inyo na. Sa Kanya ay kumpleto kayo. Basahin niyo yung New Testament. Walang sumunod sa Panginoon ang nagutom. Nagkulang. Siya po ang nagkusang pakainin sila. Siya ang nag-volunteer. Wala nag-pray sa kanila kahit isa. Basahin niyo yung Mark 6 at saka yung Mark 8, verse 34 to 45, yung Mark 6. Yung Mark 8, chapter 8, verse 1 to 9. Yung una pong account, 7,000. 5,000 kumain, 12 kaing sumobra. Yung ikalawa, 4,000 yung kumain, 7 kaing sumobra, hindi kasama yung mga bata at matatanda. Sa both chapters na ito. Si Jesus po yung nagkusa. Hindi pa nakatira si Jesus sa kanila noon. Eh, paano sa inyo matagal nang tumira? At ala siyang balak, bigyan lang kayo ng kaing-kaing na pagkain dahil lang sabi niya, lahat ng akin, inyo. Pati yung kaharian ng Ama ay inyo. At hindi ako po pwedeng maghari nang wala kayo. Kung saan ako nakaupo, doon din kayo. Kung ako'y tagapagmana din kayo. Kasi kung ako'y anak ng Diyos, anak din kayo dahil sa akin naging anak kayo. Kung paano ko minahal ng Ama, ganun din kayo minahal ng Ama. Ay kung malaya ng Amang naibigay ako sa inyo ng walang bayad, ng kusa, ng libre, kahit ganyan kayo kasamat, puno ng kasalanan, bakit hindi ibibigay ng Ama sa inyo yung lahat ng kailangan nyo, hindi lang ngayon, hindi lang buhay, kundi habang panahon. Marami nagtatanong, ano yung naging sikreto ko? Mula sa kalsada, grabe yung persecution, pero hindi ako natinag. Hindi ako sumama ang loob, hindi ako naghinanak, hindi ako naawa sa sarili ko. At hindi ako nagpasyang ayoko na maglingkod. The more na yung po'y ginagawa ng Diablo, the more abala ako kay Jesus. At habang minamahal ko ang Panginoon, yung lahat ng kaaway ko'y tinarabaho niya. At yung lahat ng kasinunguling ng Diablo, binago niya. Pinaligtad niya. Ni-reverse niya. At yung nagsasabi, ako'y guilty, ako'y inakwit niya. At yung nagsasabi, sila inosente, ginawa niyang guilty. Kaya na ako inalok niya ng June 1988, ang sabi niya, anak, anong gusto mo sa buhay mo? Gusto mo bang maging bilyonaryo? Gusto mo ng worldwide ministry? Gusto mo ng mansyon? Gusto mo ng magagarang sasakyan, pagkain kasuotan, gusto mo ng marangyang buhay, anong gusto mo? Siguro kung yung bishop ang tinanong na Lord, o yung so-called apostle ngayon, na walang spirit, walang anointing, walang experience, puro title, deception. Eh, sinong gaban na ito lahat? Pero ako, walang prayer. Walang ni-request sa Lord, nabigyan niya ako ng 1 oras para mag-isip. Sumagot ako ng mabilisan, Lord, wala po akong gusto. Ang gusto ko, ikaw. Ha! Ha! Woo!
Ikaw! At yung hindi ko hiningi, sobra pa binigay niya. Kaya pag si Kristo yung hinangad mo, minahal mo, binithi mo lahat ng kanya iyo. At yung kaya niyang ibigay siya ay sobra sa hinihingi mo. Ang problema po na marami mga anak ng Diyos mula sa so-called apostle, so-called prophet, so-called evangelist, pastor, teacher, and so-called bishops, doon nila ipinokos yung lakas nila, talino, pinag-aralan, panalangin sa mithiin ng puso nila. What a mistake. It is wrong. Anong sabi ni Jesus sa Psalm 37:4? Anong sabi po ng Word of God sa Psalm 37:4? Magpakaligaya kayo sa Panginoon. Magpakaligaya. Magpakaligaya kayo sa Panginoon. Ano po mangyayari pag nagpakaligaya kayo sa Kanya? Yung mithiin ng puso mo, ibibigay niya. Hindi mo pagpapaguran. Hindi mo uutangin. Hindi mo poproblemahin. Hindi mo ikakasakit ng ulo. Yung mithiin ng puso mo, ibibigay niya. Hindi ka maghahanap ng customer, siya magbibigay. Hindi ka maghahanap ng korporasyon, siya magbibigay. Hindi ka maghahanap ng kliyente, siya magbibigay. Mahalin mo siya, mithiin mo. Yung lahat ng mithiin ng puso mo, hindi mo pagpapaguran, hindi mo utangin, hindi mo poproblemahin, hindi mo pangdadayan. Ibibigay niya, wala kang gagawin, mahalin lang siya, ibibigay. Amen! Yung problema po ng church, ayaw makinig sa totoong apostol. Pilipinas, mag-ingat ka. Church, mag-ingat ka. Ang daming naglabas ang apostol. Ngayon marami rito, puwit ng baso! At siyang araw magtuturo ako sa inyo. Tatagalugin ko ang tanda ng totoong apostol. At kayong lahat na fake, humanda kayo bilang na araw nyo. Bilang na araw nyo! And the Lord allow things to come to me to caught up my attention. And I say to the Father, nagsimula na tayong mag-labor, magtatapos sa ako, Ama, ng tunguling na atang mo sa akin. Kung marami tayong kinalampag noon na fake na bishop at fake na prophet at fake na pastor at tagiba kaharian nila, kakalampagin natin ngayon mga fake na apostol. Ang sabi ko, kakalampagin ng Jesus is our shield. At kayong lahat na dinodoktrinahan ng church ng so-called apostolic preaching at apostolic doctrine, let me say this to all of you. Ang pinakamagandang doktrina ay si Jesus. Ang pinakamagandang doktrina ay maging kagaya ni Jesus. Ang pinakamagandang doktrina ay gawin ang lahat ng ginawa ni Jesus. Ang pinakamagandang doktrina ay iligtas sa mga kaluluwang minahal ni Jesus. At ang pinakamagandang doktrina ay ma-rapture kasama si Jesus. And I'm warning you, Church of God. I'm warning you because I love you. Kaya gaano karaming so-called apostolic doctrine yung pinakain sa inyo. I'm here to tell you, hindi kayo papasok niyan sa langit. This is my advice to you, church. Ayusin mo buhay mo. Kung walang kabanalan, hindi ka makakapasok sa langit. Ang kailangan mo, hindi doctrine about holiness. Ang kailangan mo, maging holy sa buhay. Hindi chapter, verses, kundi pamumuhay. At hindi ka ililigtas ng teaching na yan. Ang hinahanap ni Jesus ay mga taong may malililis na puso. Makikita nila ang Diyos. Are you still there? Are you still there? Hindi ako nangingi sa Lord ng kahit ano. Siya ang hinangad ko. At yung hindi ko hiningi, sobra pa binigay. Hindi ka ako nagkaganito si Apostol Carillo. Nang wala ko naintindihan sa malalim na panukala ng Diyos. At wala akong binayarang presyo. Kagaya ng isang negosyante, bago siya tumubo, dapat mamuhunan siya. At kung gusto niya ng malaking tubo, dapat malaki puhunan niya. Nagbayad ako ng presyo. At hindi ako humingi sa Diyos ng kahit ano.
Dahil ako'y naniniwala, hindi pa ako pinapanganak. Lahat ng kailangan ko, hinanda niya na. At ang ibinigay niya sa akin ng mandato, at ang unang-una ron sa mandate ay teach them to love me, naintindihan ko. Ang hinahanap niya ay pag-ibig. At siya na ang bahala sa lahat ng kailangan ko. Ang sabi niya, hindi ba? Nangyari rin sa'yo, nangyari sa akin. Sabi ko, ano ba yung nangyari sa'yo? Kasi, di ba, may mga member tayo na minsan nagsusupport, nangawala. Sabi ko, hindi ko problema yun. Kasi ako yung mga fake yung pag-ibig sa Lord, nawawala. Pero nagpapalit ang Lord ng genuine. Mahirap kasing pagsamahin si brother at si sister kung mahal na mahal ni sister si brother, tapos si brother yung pag-ibig kay sister, 95%. Dapat maghiwalay sila. Mahirap kasi kung yung pag-ibig ni brother kay sister ay 100% at ang pag-ibig ni sister kay brother ay 80%, dapat maghiwalay sila. Ang pinagsasama ng Diyos, parehas totoong nagmamahal. At yung pag-ibig ay hindi puwit ng baso! Do you understand that? Do you understand that? Alam niyo mga anak, ang GCI Shield ay hindi nila magagampanan in this end time. Tayo ang leading. Tayo ang leader. Salamat sa mga men and women of God sa Amerika, buong mundo, kung sino pa sila. Grabe, lakas ng anointing nila, lakas ng power nila, yung bulag nakakita. Salamat sa lahat ng yan. I will not compete to any one of them. But I'm here to tell you, salamat kay Aputo Renato kayo yung tinuruan ng Diyos mahalin si Kristo. Dahil para makasama ka sa kasalan, the marriage supper of the Lamb, isa lang ang kondisyon, pag-ibig. Hindi power, pag-ibig. Hindi doctrine, hindi brilliancy, hindi doctorate, hindi divinity, hindi theology, whatever it is. Isa lang ang reason pag merong kasalan. Hindi dahil mayaman yung lalaki o maganda yung babae. Pag yun po ang reason, isang araw maghihiwalay sila. Isa lang ang reason. Kay maitim si sister, pango yung ilong ni brother, pandak si sister, matangkad si brother, bakit sila nagsipag-asawa at natuloy ang kasal, isa lang ang dahilan, nagmamahalan sila. Kagaya ng kinasal ko sa Santa Maria, Bulacan, nagulat ako. Yung lalaki, taga Denmark. Yung babae, Pilipina, taga Bulacan. Yung babae, bulag. Ako nagkasal. Sa lahat ng naikasal ko, ito yung remarkable, memorable, unforgettable. Yung babae, bulag. Pareho silang may edad. Yung lalaki, taga Denmark. Yung lalaki, naka-wheelchair. Kinasal sila, nagmamahalan sila. Nakakasyak. At nung natapos po yung kasal, tinanong ko po yung dalawa. Sabi ko, how you will enjoy your marriage? Ito po ang sagot ng dalawa. Isa lang po yung sagot nila. Bagamat parehas po sila nagsalita. Ang sabi ng lalaki, dahil bulag yung asawa kong babae, ako yung mata niya. Ang sabi ng babae, dahil baldado yung asawa kong lalaki, ako yung paa niya. Kaya ako yung magtutulak sa wheelchair. At yung lalaki magsasabing kaliwa ka kasi bulag ka. Kanan ka kasi bulag ka. Diretso ka. What a marriage. What a marriage! And last question, I asked them, bakit mo siya pinakasalan? Mahal ko siya. Bakit mo siya pinakasalan? Mahal ko siya. What a love. Ang lahat na nagsasabing mahal niya si Jesus, na may hinahangad pang iba bukod kay Jesus,
ay nagsisinungaling. Pag sinabi mong mahal mo si Jesus, siya lang ang kailangan mo. Hindi yung meron siya. Kasi kung wala siya, hindi mo na siya mamahalin. Ay kung bakit hindi maibigay ni Jesus na i-bless sa mga so-called apostle, so-called prophet, evangelist, pastor, teacher, so-called bishop. Sapagkat hindi lang si Jesus yung mahal nila, pati kotse, bahay, lupa, posisyon, pwesto, pinag-aralan, karangalan, politics, worldliness, marami silang mahal. And Jesus said, niloloko mo ako. Dapat ako lang mahal mo. Kasi nung niligtas kita, wala ka ibibigay sa akin maganda, puno ka ng kasalanan. At kung bakit kita niligtas, hindi dahil perfect ka o mayaman ka, wala ka nun. At kung bakit kita iniligtas, kasi mahal kita, do the same thing to me. Kaya kayong mga anak na nasa abroad, let me advise you as your loving spiritual father. Hindi lang kayo nasa abroad, kayo nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Nasa NCR, kasama ng kapatid nyo rito, bago kayo matagal na. Let me advise you, out of great love to all of you. Kung pagdating sa pagganap ng kalooban ng Diyos, hindi lang po pagbibigay. Pagpo-full time ng pamilya ninyo, pagpupulbala sa Panginoon, nag-i-struggle kayo. You always oppose the will of God. You always limit God. I'm here to tell you, it's time to change. It's dangerous. Gusto kong humarap sa Panginoong Hesus na malinis yung dugo sa lahat. Kung ako'y nagpakatotoo for the past 39 years, I make a vow kung ilang taon pang naiwan sa atin dito. Gusto ko pong higitan ang patotoo na yan. Not because of competition to anybody. Hindi po ako nababothered ng mga so-called apostle ito. O kung sino pa to. Ako po yung nababothered pag ang church ay nagbabaling ng pag-ibig sa iba at binabawasan ang pag-ibig kay Jesus. At ang iba po'y totally inalis kay Jesus. At nag-i-struggle ganapin ang kalooban ng Diyos. Pero pagdating sa sarili niya, ay hindi siya nag-i-struggle. Yun po ang kinababahala ko. And let me say this to all of you, Jesus Shield Worldwide Ministry. Pagdating sa kalooban ng Ama, dapat magalak tayo. Mawalan man tayo ng lahat, wala tayong dapat ikalungkot. Sapagkat lahat ng Kanya iyo. Inaantay ka lang i-prove yung pag-ibig mo sa Kanya. At wala kang ibibigay sa Kanya na siya rin ang may-ari ng higit sa ibibigay niya sa iyo. At kahit ala ka pa, naganda na siya ng para sa iyo. Wala kang buhay na isasakripisyo ng higit sa sakripisyo ibinigay niya para sa iyo. At wala kang iniwang anuman sa paglilingkod sa Panginoon. Alam mo, ang status ko ng pamilya mo, politiko man siya, milyonaryo man kayo, negosyante kayo, kilalang tao kayo. Kung naman ang iniwan mo, ano man ang status ko mo sa buhay, walang hihigit sa iniwan ni Jesus. Now, with that in mind, ano lang po ang reason ba tayo hindi inaawat ni Jesus? In fact, minumove po niya tayo. Ito ang reason. Gusto niyang i-prove natin sa Kanya na talagang mahal natin siya. Nang una sa lahat at higit sa lahat. Nakakalungkot. Konting pera, ipagdadamot mo sa Lord. Mag-isip po kayo. Kapalit na maraming buwit kaluluwa pupunta ng impyerno. Gusto ko po mag-isip kayo, Jesus Shield. Paano kung si tatay hindi nyo naging leader? Paano kung iba po yung naging leader nyo? Paano kung si tatay nag-compromise? Nasilaw ako sa pera, karangalan, connection, power. Palakpak ng tao. O sila yung napunta sa maraming TV program, radio. Sila yung na-anoint ng ganito. Sila yung may ganitong unlimited power. Sila yung sinugo sa buong mundo. Sila yung pinarangalan. Sila yung nakaling ng tinig lang ama kahit natutulog. Ito yung aking anak na kinalulugdan. Makinig kayo sa kanya. We are not taking the position of Christ. Pero hindi po problema kung marinig mo ang tinig ng Father na nagsabi ng ganyan sa God the Son. Dahil kung ikaw ay naging kagaya ng Panginoon, kung paano mahal ng God the Father, ang God the Son, ganun ka rin niya mahal. At ganun ka rin niya paparangalan. Yung pakialam sabi ng Bible. Kasi kung hindi totoo, yung ba't kanya papaupuin sa tabi ni Jesus? Kung hindi ka qualify. O paano kung iba yung namuno sa inyo? Lagay ko, matagal na kayo naglaro. Lalo kayo nag-impok ng pera at nagpakayaman na. Lagi na lang kayong malulungkot na para bang binigay nyo yun sa Lord lahat. Nagpakasakit na kayo. Talaga bang wala nang naiwan sa inyo?
Wala na kayong makain, nagugutom na kayo, wala kayong pamasahe, wala kayong maibayad sa ilaw, bahay, tubig sa sakyan, wala na kayong maisuot. Wala ko alam na may nangyari sa inyong ganyan. Iba kang alam ko habang nagbibigay kayo, lalo kayo napapagpala. Lalo kayo nananagana. Alam niyo na kayo nagpasyang maglingkod sa Lord? May pera o wala? Nagdesisyon ako na pagdating sa kalooban niya, kahit buhay ko ibibigay. Yun yung pag-ibig sa Lord. Hindi ko nag-i-struggle kung magkano ibibigay ko. Siya naman may-ari ng lahat ng ito. Mahirap ang tanggapin, lahat tayo na pagkatiwalaan lang. At the end of the day, harap tayo sa Kanya. Hindi pa nakakakilabot yan? Haharap ka sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Paano ka makakatingin sa Kanya kung may winithhold ka? Kaya hindi pwedeng drama-drama ng sinuman dito eh. Kailangan mo reality, kailangan mo sincerity, kailangan mo truth. Hindi birong humarap sa Lord. Ako nga, ito na nga ako eh. Nagtitremble pa ako pag dinadalaw ako, Lord. Paano pa kung face-to-face yan? Paano? Isipin natin maigihan. Kaya ako wala akong tinago sa inyo eh. Hindi ko na naisip kung iiwan nyo si tatay, ayaw niya, nalilipat kayo kung kani-kanino. Basta ang mahalaga sa akin, sinabi ko totoo. Mahiharap tayo sa Lord. Ayoko sigilin ako ng Panginoon. At okay lang may naiwan kayong kayamanan sa bangko. Dami niyong property. Kung binigay niyo sa Lord lahat, at nalagana kayo at siya nagpasagana. Pero kung hindi gano'n, that is another story. And dami yan ang pinangako eh. Alam niyo kung ano talaga ang problema natin at ng church sa buong mundo? Pag-ibig kay Jesus. Yun yung problema. Hindi 100% yung pag-ibig sa Lord. Yan sabi nun sa Matthew 10:37-39, ang sino man na magmahal sa kanyang magulang, sa kanyang biyanan, sa kanyang hipag, sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, at sa kanyang sarili ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino man. Hindi ako may sabi niyan si Jesus. Ay, hindi tinuturo na namin bishop at pastor yan, pati so-called apostle, dinudoktrinahan niya in church. Hindi naman niya to fellowship, iba pangalan nito, kinover niya. At para makover niya, ay dinoktrinahan, ginawang apostol, inordinahan. At ito naman sabik sa posisyon at sakim sa pwesto, nagpa-ordina. May pareha silang mananagot sa Lord. Pareha silang mananagot. Anong sabi ng 2 Timothy 2:15? Study yourself to be approved unto God. Approved unto God. As a workman need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. O paano mo madidivide ng matuwid ang salita ng Diyos malibang nasa truth ka? Paano ka magiging approve unto God kung disapprove yung buhay mo sa Diyos? Yung salitang study, para kang pumupunta ng bar examination, aral ka ng aral. Yun ang ibig sabihin nun. Ini-evaluate mo yung sarili mo araw at gabi. Pagsasalita mo, pananamit mo, isip mo, ugali mo, asal mo, lalo na pagpangit yung nangyari sa iyo. Yung sabi salitang study. Aralin mo yung sarili mo. Evaluate mo. Dahil pupunta ka na examination, naharap ka sa judge. Yung highest Supreme Court. At yun po ang court ng Diyos. Haharap ka sa kanya. Eh ngayon, sino qualified? Title? Hindi sapat na may title ka kahit tinawag ka ng Lord sa tawag na yan. Your calling must be your life. Hindi po pwedeng may calling ka, tapos iba yung buhay mo. Hindi sinabi ni Jesus sa akin, meron kayong kapayapaan, plus sasakyan, pera, bank account, kotse, lupa, sisider pa si brother pa at marami pa. Ang sabi niya, take note of his statement, John 14:27. In me, sa akin. Personal, singular. Do you understand that? Sa akin, meron kayong kapayapaan. Kaya kahit ala kang kotse, wala kang eroplano, wala kang barko, hindi ka kilala, hindi ka sikat, hindi ka tanyag, na-persecute ka pa ng mga magulang mo. Ito pa nga nakakalungkot eh. Pag yung mga anak nila, gumagawa ng masama, malungkot sila. Yung iba, sinasang-iunan. Kasi may kainuman siya eh. Dati, tatay lang umiinom, ngayon dalawa na sila. Eh, yung anak niya, panganay, tapos may bunso, may ikalawa, di tatlo na yung kainuman niya. Hindi lang siya iubos ng aso, silang lahat. Bulutan. Pag mayroong anak na nag-full time, inuusig niya. Anong klaseng kamangmangan? Kaya mga magulang, anong gusto niyong mangyari sa mga anak niyo?
Kung yung mga anak niyong babae nabuntisan, malungkot kayo, gusto niyong kalbuhin sa samahan ng loob, gusto niyong suntukin o ano pang galit yung gusto niyong express. Kaya may kasalanan eh. Gusto niya maglingkod sa Lord. Gusto niya magmahal sa Lord. Gusto niya magpakalalim sa pag-ibig sa Lord. Ayaw mo. So anong ina-expect mo? Hindi po pwedeng mamimaintain niya yung kanyang status ko sa buhay. Dalawa lang naman yan eh. Kung hindi ka pupunta sa Panginoon ng 100%, whether you like it or not, may hanapin kang iba. Napuntahan nila. Alam ko to. Ang daming mga youth gusto mag-full time, maglingkod sa Lord, ayaw ng mga magulang. Anong nangyari? Naging lasinggero ng babae, nagsugal, nag-drugs. Galit na galit sila. Sinisisi, ikaw may kasalanan eh. Naintindihan ko yung iba. Kasi ang sabi nila, meron silang trauma. Kasi yung iba nag-full time nag-backslide din hindi nakatapos ng pag-aaral. Sayang pagpapaaral namin. Exceptional cases naman yan Isolated case yan, hindi naman lahat ganun mas mabuti na yung kahit papano. Makapaglingkod siya. Kasi kung hindi, at the early stage, pupunta rin siya sa sin Sa sinful life. Do you agree? Do you agree? Kasi dalawa lang siya Kung ayaw mo kay Kristo, kanino ka pupunta? Hindi pwedeng nasa gitna ka ni Jesus at ang Diablo? At ikaw si Samson? Hindi po pwede yun. Dalawa lang yan Na kay Jesus ka? O na kay Satan ka? Hindi po pwedeng nasa gitna ka. Akala mo, ligtas ka. Na kay Jesus ka na kay Satan ka pa. Pag naghatakan, hati ka. Patay kang bata ka. Do you get that? Kaya ako, I have to repeat this truth and remind all of you again and again. Hindi pa ako nagkakaapo. Sinabi ko na kay nanay, pag nagsipag-asawa mga anak natin, kay lalaki at babae, apo natin, hindi pa sinisilang yan kay Jesus lahat yan. Walang regret doon. Hindi sila nakatapos ng pag-aaral. Mas magandang nag-aaral. Pero hindi kami nalulungkot kung hindi sila naging valedictorian dyan, salutatorian. Ang importante, ligtas sila. Kasi pag nag-rapture, hindi naman hahanapin na yung diploma mo Ang hahanapin niya pag-ibig mo sa Kanya. Kayo saksi. Kayo saksi. Not to condemn you or accuse you, but to enlighten you and all. Yung mga anak nyo, nung hindi pa kumukuha ng doctorate yan, nag-aapo yan. Nung nagsipag-aaral na yung mga yan, nagpakalalim sa pag-aaral, malamig pa sa baso yan, at saka sa yelo. Do you agree? Yung problema nun Hindi lang na-maintain yan. Kung hindi pa tayo nag-aayunot, di ko kayo tinulungan mag-ayunot, manalangin ng manalangin, makakabalik ba yung mga yan? Yung problema nun. Hindi masama magsipag-aral. Pero kinakailangan yung puso mo naglalagablab sa Lord. Kasi nga, kung dati lang hindi 100% yung pag-ibig mo, bigla ka pang naging successful sa term ng mundo. Bigla ka nailagay sa mataas na posisyon. Bigla ka na-promote. Bigla ka na dumami yung kliyente mo, customer mo, ngayon business owner ka na. Di wala ka lang time sa Lord. Anong mangyayari sa iyo ngayon? Sabi ng Diablo, here comes the bride who dress in black. Saan ka pupunta ngayon? Yung problema. Noong nga pa ito sinasabi, hindi po ako anti-education. Gusto ko lahat ng mga taga-oras ng Himala matalino, marunong. Pero ang sinasabi ko, kung manlalamig ka lang dahil sa pag-aaral, mag-full time ka na lang para maligtas ka. Kung manlalamig ka lang dahil sa ambisyon mo sa buhay, mabuti pang hindi ka na nag-aral. Kung dahil sa pag-aaral na wala ka kay Jesus, mabuti pang hindi ka na nakagraduate. Maligtas ka na. So, ang ibig sabihin, hindi masamang mag-aral. Hindi masamang meron kang posisyon, may doctorate, may divinity. Pero, ingatan mo yung kaluluwa mo. Kung hindi mo ba iingatan na dito yung magiging daan para mapahama ka, pumili ka ng isa. Si Jesus piliin mo. Dahil pag umarap tayo sa Panginoon, sabi ng Revelation 20, rich and poor, young and old, boys and girls, lahat, by billions,
will face Jesus one by one in the great white throne judgment. Napakahirap po. Ito nga lang rapture nakakaramdam po tayo ng uneasiness sa spirit. Thank you, Holy Spirit. Tapos po rito yung kamay na wala naman siyang kasalanan. Pero parang meron siyang hinahanap. Walang nakakaramdam nun. Kung tayo po yung meron nararamdaman, kagaya na nararamdaman ko, dinadalaw ako ng Lord, kausap ko siya. Araw-araw may revelation ako, pero parang may kulang pa. Alam niyo anong dahilan? Ginugutom tayo ng Lord sa Kanya. Mapapala siya. At sinasabi niya sa atin ng malinaw, siya lang ang satisfaction ng puso natin. That we have to devote our whole being and be busy, so busy in loving the Lord. Every day. The first thing to do is loving the Lord. Wala kang hihingiin. Wala kayo papaabot ng problema. Wala kayo papaabot na kabigatan. You simply love the Lord. Yung para bang mag-honeymoon kayo. Wala kayong pinag-uusapan ang bawat isa lang. Yun ang nakakalugod sa kanya. Yun yung hinahanap niyo. Yung undivided attention. Alam niyo, pag divided ang puso ninyo, ninyo mamahalin si Jesus ng 100%. Ngayon ko lang din hindi pa yung totoong love kasi puro teaching about love, love, love. Gaano kalaking porsyento yun? Gaano? Kaya hindi po pwede yung puro love, love Gaano kalaking porsyento yun? Kasi pwede mo sabihin, I love you. And yet, 50% yun. Is that correct? Is that correct? Pwede mo sabihin, I love you, pero 60% yun. 70, 80. So, ang totoong love, 100%. At ito po yung totoong love sa Lord. Gusto mo lagi siyang kausap. Gusto mo lagi siyang kasama. Siya yung lagi mong iniisip. Gusto mo lagi siyang ipakilala. Ikwento, ipagmalaki. Gusto mo i-express sa Kanya yung love mo. How you express your love to the Lord? Worship Him. Desire Him. Sing love songs to Jesus. Be with Him always. In full consecration and full concentration. Be Jesus conscious. Talk to Him again and again. Maya't maya, I love you, Lord. So naramdaman niya yung apoy. Hindi salita lang na walang apoy. Walang weight, walang bigat, walang heat, walang alam. Hindi pakitang tao. Alam niyo, mahalin na Lord ng totoo, talagang hindi mo pwedeng i-deny You have to do it seriously. Sa tao nga lang, alam niya, pag niloloko mo si sister Di ba? Alam ni sister yun. How much more ang Lord? Alam niyo, sigaw ng sigaw po ng revival ang marami. Even though, apostolic po yan. Pero kahit pa paano gamitin natin yung revival para makaintindi sila. Anong klase revival yung sinasabi niyo? Ito ang revival na kailangang mangyari ngayon. Revival of true love to Jesus Christ. Yan po yung kailangan nating lahat ngayon. Pati po yung kamatayan sa sarili, hindi issue yan pag minahal mo ang Lord. Ako hindi ako nag-struggle na mamatay sa sarili. Nagulat talaga ako, patay na ako sa sarili ko. Totoo po yan, nagulat ako. Hindi ako nagbasa ng mga libro yan, napakarami pa ulit-ulit how to die to self. I simply love the Lord. Every day, every night. Kaya nga sinanay, iniwan ako Kasi nawalan ako ng time sa Kanya, napunta sa Lord lahat. Kaya i-prove ko sa Lord yun Kaya nga maganda kung mag-aasawa kayo, ang unang-unang itanong mo kay brother kung nanliligaw sa'yo,
Mahal na mahal mo ba ang Lord? Pag sinabi niya, oo naman. Hindi totoo yun kasi may naman eh. Questionable yun. Pero yung umiiyak siya, at nagsabing, mahal ko siya. Safe ka ron. Ganon din si sister. Mahal mo ba si Jesus? Nakita mo naman yung buhay ko. Hindi ako kumakanta para makitang kumakanta ko at naglilid ako ng worship o ng praise. Nakikita niyo yung luha sa mata ko. Yung desire na ma-encounter niyo si Jesus. Kasi pagka ganon, hindi siya problema pag nag-asawa kayo. Kasi patay na sa sarili. Ito ang key para mabilis mamatay sa sarili ang lahat eh. Mahalin mo, Lord, ng totoo. Isang araw magugulat ka na lang. Namatay ka na sa sarili mo. Magugulat ka. Dati nung gusto mo, lagi kang pinapansin, inaaya. Ngayon, kahit di ka na pinapansin, wala ka nararamdaman, noong galit ka. Noong gusto mo palaging mini-baby ka ngayon. Parang inabandon ka, pero natutuwa ka, no hard feeling, no bitterness. Parang wala lang. Dati noon, gusto mo palaging nasa labas. Ngayon, tinatamad ka na. Gusto mo si Jesus na yung kasama. So, nagulat ka na iba na yung nangyayari sa'yo. Dati noon, gusto mo palagi kang naipagmamalaki. Ngayon, parang wala nang pupuri sa'yo. Yung ginagawa mong mabuti, parang nonsense na. Pero, bali wala lang sa'yo. Yun ang sign na namatay ka na sa sarili mo. At kung ba't nagkaganon, kasi the more na may namahal mo ang Lord, the more na may namahal mo siya, yung buong pagkatao niya sama sa iyo. Sa season po ng Holy Spirit, isa po sa trabaho ng God, the Holy Spirit, is to bring us closer and closer and closer to Jesus. Siya po yung nagbibigay sa atin po ng pananabik sa Lord. Siya po yung nag-aalis ng contentment natin sa present spirituality natin. Kasi ang spirituality hindi to issue when you fully love the Lord. Hindi ka makokontentong maranasan mo lang siya. Yung pananabik, andiyan dyan. Yung gusto mo bang lagi siyang kasama? Parang ang Lord, tas magturo, alis na. Iwan mga alagad. And He is always alone with the Father. Kaya yung nagsasabing, kawawa naman si sister, hindi nag-asawa. Hindi siya kawawa. Pag wala siyang boyfriend, siya yung nag-decide na wala, maligaya siya kay Jesus. Hindi siya kawawa. Ayun po yung nilabel sa akin na maraming bishop at pastor na immature, questionable yung relasyon sa Lord. Sabi niya, si Carillo, lagi nag-iisa. Hindi sumasama sa amin. Lagi nakatago sa kwarto. Kawawa yan. Walang alam sa theology at bagong move ng Lord. Ay, minamahal na bishop, hindi ako kawawa. Kasama ko si Jesus. Ikaw ang kawawa, tao kasama mo. Hindi ako kawawa. Nakatagal ako 39 na taon na lagi nag-iisa, hindi ako kawawa. Maligaya ako kay Jesus. Sabi nila, Apostle, hindi ka tumatanda. Kasama ko si Jesus. In His presence, there is fullness of joy. Pag palagi kang joyful, bumabata ka. Si Pablo, lagi nag-iisa, nakakulong. May sugat pa sa likod yun, pero hindi kawawa yun. Lagi siyang dinadalaw ni Jesus. Yung pong mahal na mahal ang Lord, kahit hindi ka manalangin araw at gabi, ang dalawin kanya ko sa kanyang dadalawin. Kasi sabik siya sa nagmamahal sa kanya, gusto niya laging kausap, ka-fellowship. Now, watch this. Yung issue po ng death to self is solved na. When you truly love, desire the Lord with your whole being. Ito po maganda. Mawawalan lang po ng kabuluhan sa atin ng pera, kotse, bahay, sasakyan, ari-arian. O namang bagay na meron tayo sa mundong itong ibinigay ng Lord sa atin.
Hindi ko sinasabing pangit. Ang sabi ko, mawawala ng kabuluhan. Pag minahal mo si Jesus ng gusto. Kaya yung marami, makita nyo sarili nyo rito at ang church, na meron ito, pero nag-i-struggle para ibigay sa Diyos o gamitin para sa karangalan niya. Ito'y pagpapakita na yung pag-ibig mo sa Lord. Hindi pa 100%. Dahil pag ang Lord ang pinakamahalaga sa iyo, lahat ng ito, wala nang kabuluhan sa iyo. Malaya ka rito. Isa lang ang kinakatakutan mo. Si Jesus ang mawala sa iyo. At yan yung lagi kong sinasabing, palagay ko na intindihan nyo na kahit saan ako ipadala ng Lord. Kahit sabihin nyo sa akin, iwanan ko to. Ibigay ko ito kung kanino man niya gustong ibigay. Mag-iimpake ko mamayang gabi at pupunta ako kung saan niya ako papapuntahin. Hindi ako alipin ng posisyon at pwesto. Maligaya ako kay Jesus. Ang importante, siya nagsugo sa akin. Kasama ko. Pag minahal mo si Kristo ng totoo, lahat ng material things walang halaga sa iyo. Karangalan, papuri ng tao ang mahalaga lang sa iyo ngayon, siya. Mawala na lahat. Huwag lang si Jesus. At hindi lang yan. Lahat ng ito ay gagamitin mo para maparangalan, lumigaya, maluwalhati ang minamahal mo. At yan yung ehemplo nakita nyo sa amin ni Nanay. Wala kaming inaalala sa lahat. At tayo po may mga anak, mga apo, bata pa sila, ano man ang edad. Huwag lang nating turo ang mahalin ng ating mga anak at mga apo ang Panginoon. At ikot ang Mark 12:30, i-define natin sa kanila kung ano yung pag-ibig sa Lord. Isa-isahin natin sa kanila. Ang una po rito ang dapat nilang maintindihan, kasabay ng pag-ibig natin sa Lord ng totoo, ay pagbibigay ng buhay natin sa Kanya at lahat ng meron tayo. Sa murang gulang. Kasi nakakalungkot, magdadamot ka ng tithe at offering sa Lord. Nangako lang siya ng pagpapala. So pagpapakita, hindi mo siya mahal. Mag-struggle ka sa peripro, sacrificial. Tapos ang dami niya pang ibabalik sa iyo, sobra sa pangako. So malaking kasalanan yan. Pagpapakita itong maliit na perang ito, higit pong mahal kaysa sa Kanya. Nang tinawag ako ng Lord, ako nagpa siyang mag-full time. Wala sa akin nag-motivate, wala nagpatong ng kamay. Hindi ko na naisip kung saan ako kakain, saan ako titira. Alam ko na yung pinangako kay Nanay, hindi ko na magagawa. Pero ang mahalaga sa akin, parangalan si Jesus. Tinawag niya ako eh. At hindi mahalaga kung saan ako titira. Kaya nagsimula ako sa kalsada, wala lahat. Ang importante sa akin, maparangalan siya. Yan ang pag-ibig sa Panginoon. Hindi sasabihin ng tao. Hindi yung comfort ko. Hindi yung karangalan ko. Hindi kung ano yung mapupuntahan ko, ano yung mangyari sa akin. Ang importante, maparangalan ko ang nagmamahal sa akin at nagtiwala sa akin. Mawawala na lang ng kabuluhan ang lahat ng bagay kapag binahal natin ang gusto ng Panginoong Isus. Ngayon, Mark 12:30, Psalm 37:4. At ito pa. At inilagay natin ang ating puso at isip sa Kanya. Isaiah 26 verse 3. Alam niyo yung konteksto ng Isaiah 26 verse 3. Gera po ito sa Israel nung panahon ni Prophet Isaiah. Grabe pong rebellion, spiritual, backsliding, yung kalagayan ng Israel as a nation. Kaya inalaw na ma-operate sila ng mga Assyria. Pero sa gitna po ng judgment ng Diyos, meron siyang pinangako. Sa gitna po ito ng magulong bansa. Sobrang gulo. At hindi ito nagkaroon ng gulo sa maiksing panahon. Si Prophet Isaiah, he suffered a lot of persecution kagaya ni Prophet Jeremiah. Almost or more than 50 years. Alone as a prophet.
Kaya nung pinatay nila si Prophet Isaiah, nilagari yan eh. Nilagari ng buhay. Nilagay sa puno yan, tas nilagari. Alam niyo yung puno, ginawang ataol, pinasok siya nung nilagari. Pero hindi po siya nag-back out. At yung hari po nagpapatay sa kanya, hindi hari ng Assyria, Israel ang nagpapatay. Kasi sa gitna ng moral, spiritual decline nila, nanindigan siya sa Lord. Mali ginawa niyo. Kinalimutan niyo yung pag-ibig niyo kay Yahweh. Yung tipa natin sa Diyos, yung tinuro sa atin ng ating mga ninuno. Ni-repeat, ni-rewind, ni-replay niya po sa kanila ang Ten Commandments. Yung lahat ng ginawa ng Diyos sa kanila. But they don't listen. Pero hindi siya tumigil. For almost 50 years, he suffered a lot. Parang tigil na persecution. At yung pinakahuling ay nilagari siya ng buhay. Pero sa gitna nga na nangyaring yan, this is how we have to know God. Sa gitna ng galit niya, hindi siya forever. Yung mercy niya dadating. Ang mercy niya forever, pero yung anger niya is but for a moment. And the prophet Isaiah said to them, through the revelation of the Holy Spirit in Isaiah 26:3, pag ang puso at isip niyo ay nasa akin, sa gitna ng gerang ito at krisis, sa gitna ng magulong kalagayan ng bansang ito, at ang inyong operation sa hari ng Assyria, bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Pag ang puso at isip niyo ay nakatuon sa akin. Ganito rin ngayon. Walang i-opera mundong kapayapaan. Puro bad news. Puro deception. Puro lying. Yung mga international correspondent, marami dyan kung sino nagbayad. Yun yung bibigay niya ng magandang reporting. At yung isang bansa na after sa democracy, matuwid, i-report niya yung negative, pangit. Because after sila sa money. The Lord Jesus Christ is calling you every day to be with Him in a deep intimacy. You must respond. The Lord Jesus Christ is calling you to be with Him every day in a deep intimacy. Don't just pray. Don't just sing songs to God. Nararamdaman na Lord yan kung minimithi mo siya, inaangkin mo siya, hinahangad mo siya. May mga panahon dyan, nakaupo ka lang naman eh. May tugtog o wala. May instrumental o wala, nakaupo ka. Wala kang sinasabi, but your heart is desiring the Lord. Alam ng Lord yun, yung puso mo, minimithi siya. Kaya magandang napakalinis ng puso mo. Napakalambot. Kailangan ang lahat ng tibok ng puso mo para sa Lord. 100%. At pag siya'y minithi mo, siya lang talaga. Hindi yung blessing niya. Hindi yung property niya. Even though hindi masama yung pangako niya, pero hindi rin yung mga pangako niya. Kasi siya yung responsable ron. Ang mitihin mo siya. Upang lahat ng gusto mo sa buhay mo, matagal niya ng gusto para sa iyo, ay sumayo. At kung bakit po tayo winuun ng Holy Spirit, closer and closer to Jesus Christ, because He is preparing us to the any moment rapture of the church. Akala po ng Israelita nung si Moses po yung umakyat ng Mount Sinai twice at nag-ayunan ng 40 days, siya po yung nasa mataas na lugar. Akala po ng mga Jew nung nagpunta po ang mga Israelita sa Mount Hebron o Hermon, siya po ang pinakamataas na bundok ngayon sa Israel. You can go there. Siya po ang pinakamataas. Sila po yung nasa mataas na kalagayan. Akala po ng ibang mga Jew nung sila po yung nagpunta ng Mount Zion, susunod po yun sa Mount Hermon, nasa mataas silang kalagayan. Physically speaking, yes. But spiritually speaking, no. Ito po ang mataas na kalagayan. Down at your feet, O Lord, is the most high place. Yan po ang pinakamataas na kalagayan. Pag palagi kang nakaluhod, sa harap ng Panginoon, sumasamba, minamahal siya. Kaya hindi ka teologian, hindi ka scholar. Sabihin na po natin, wala kang magandang appearance o personalities sa mata ng mundo. But you are always at the feet of Jesus, worshiping Him. Then, you are in the most high place. And believe me, kay lahat ng mangkukulam at impacto ay padala ng diablo sa iyo.
Pagka ikaw ay sumasamba sa Panginoon at siya'y kasama mo, no one can touch you. Woo! You are untouchable! Amen? Amen? Do you get that? Let me say this to all of you. Gumaganda lang po ang langit dahil sa Diyos. At pag si Jesus po'y sumayo na at may tinatalaw ka, ang langit nasa kwarto mo. I-treasure po natin yung bawat seconds, minutes, hours, days, months, o days, weeks and months, kagaya na po 40 days, walang kasama at kausap si Jesus lang. Na langit sa lupa. And I call that a sweet, 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 precious moment with Jesus. Yung lahat ng time na i-spend nyo sa Lord ay higit na dakila, kaya-aya, matamis, sariwa, busilak, kaysa nakausap mo ang harit emperador sa loob ng 2 minuto o 30 minuto. Your being with the Lord is a privilege. It is a great honor to have an audience, an intimacy, a fellowship, a deep communion with the Creator of the heavens and the earth. At nagsisimula na ang Panginoon na mag-create na malaking hunger at tears sa puso ng church. Kailangan niyang gawin yun. Kaya nga siya nagpapadala ng apostolic revival. Ang una niyang gagawin, lilinisin niya ang puso ng church sa buong mundo. Kasi hindi lalabas ang pag-ibig sa kanya hanggang may kasalanan niya. Kailangan linisin niya. Dapat walang hinanakit, tampo, sama ng loob, galit, inggit, habag sa sarili. Totally wala. Malambot ang puso, mapagpatawad, nabubuhay sa pananampalataya sa pagsunod. Walang inaalala sa pera, kinabukasan. Let me say this. Alam nyo, pag narinig po natin ang sakripisyo pagbibigay, hindi lang po ng pera, hindi ng lahat ng bagay. Dapat wala tayong ipag-alala. Kasi pag ginagawa mo yan, wala ka sa faith. Yun ang ibig sabihin nun. Wala ka sa faith. Hindi mo lang pinuprove yung love mo sa Lord, but at the same time, wala ka sa faith. Kasi, ba't mo naalala yan? Nangako nga siya, papalitan niya eh. Anong sabi na rin sa Luke 9:23-25? Ang sino mang magmahal sa kanyang sarili ay mawawalan ito. Sabi, magligtas ng sarili niya. Magligtas. Pinayaw niyang mapagod, isakripisyo sarili niya para sa Lord. Iligtas yung sarili niya, kagaya ng ginawa ni Demas, ni Judas at iba pa't marami pa. Ang sino mang magligtas ng kanyang sarili, siyang mawawalan ito. At ang sino mang mawalan dahil sa akin, magkakaroon ito. So, hindi lang po sa pera, hindi lang sa panawagan ni tatay, sa lahat ng bagay. Pagka ikaw ay nag-aalala, nababalisa ka o may kinakatakutan ka, pag ibibigay mo ng gusto kong buhay mo sa kanya at lahat ng meron ka, ito po yung pagpapakita na yung pag-ibig mo sa kanya, hindi totoo at ala ka sa faith. Napakalaki pong kamalian nun. Kasi nasa Lord ka, anak ka niya. Ang dami niyang pinangako, ang dami mo narinig na testimony rito. Pero kung ikaw na yung mag-a-apply, ikaw na yung magpuprove ng love mo sa Lord ng faith, hesitant ka. So that is too questionable. Nakakalungkot po yun. Dapat wala kang inaalala. Dapat, ang feeling mo, excited ka. Kasi privilege ka. Hindi lahat nabigyan ng opportunity na gano'n. Karangalan mo yun. Sa dami-dami ng so-called Christian at nasa fivefold, ikaw yung nagkaroon ng pagkakataong i-prove yung love sa Lord. Dapat excited ka. Kaya dapat ang mind natin nakaset sa katotohanan, hindi yung sinakripisyo natin na walang tayo o totally walang bumalik pa, na-delay pa, nag-antay ka pa. Hindi yun eh. Kundi yung privilege, yung ma-prove mong mahal mo ulit kaysa roon sa ayaw mong ibigay sa Kanya.
Yung dapat na thought natin. At naniniwala ka sa kanyang pangako. Kasi, sipin mo, ang dami niyang pangako. It is more than 32,000. Hindi lang po 32,000 ang pangako na sa Bible, more than that. Anong inaalala mo? Kaya hindi issue talaga yung pangako eh. Ang problem talaga rito, yung love nila sa Lord at yung faith sa kanyang mga pangako. Faith sa kanya at sa kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako at propesya. Yun pong issue. Ako nga, hindi nga ako nang hihingi eh. Sumunod lang ako, minahal ko lang siya, naniwala lang ako kung saan naman dumadating yung biyaya. Kaya magkaroon po tayo ng isang ehemplong buhay. Yung lagi na lang tayo ng problema sa ibibigay ko. Hindi ka nga mawawalan eh. Dalawa lang to eh. Si Jesus ba nagsinunod, kasabi ng totoo? Luke 6:38, magbigay ka at ikaw ibibigyan. Totoo ba yun? O di wala kang problema, kibigay ka ng bigay. Hindi ka dapat nag-aalala. Huling tinapay mo na eh. Huling isda. Kung ikaw pa yung babae siya sa ripat, huling oil mo na yan. Tsaka huling bread. Pag hiningi ng Lord, tumugon ka. Yung faith. Yung napansin sa Bible, walang mahirap na pinigil ang Lord na magbigay. Babae sa saripat, huling hapunan, hindi niya inawat. Minum pa nga niya eh. Sabi niya, Elijah, pumunta kang saripat. Kinuusap ko na yung babae ron para pakainin ka. So may revelation yung babae bago dumating si Elijah. Kaya nga nung siya natatakot, sinabi ni Elijah, huwag kang matakot. Hindi maubusan ng langis yung sisidlan. Hindi maubusan ng plar yung bangan mo. Amen. So wala pa si Elijah, may revelation na yung babae. Pero dumating yung fear kasi nakatingin siya ron. So binawi ng prophet siya, alisin mo yung mata mo dyan, itingin mo ron sa pinangako sa inang Panginoon. Kasi wala pa ako, kinausap ka na eh. Ang Lord may sabi kay Elijah, pumunta ka sa saripat, kinausap ko yung babae para pakainin ka. Do you understand that? Do you understand that? Taga Macedonia. Hirap-hirap nun. Pero hindi inawat ng Lord. Nabog nga si Apostle Paul. Kasi nagulat siya, ibinigay nila sobra doon sa gustong makita ni Paul kasi nasa extreme poverty sila eh. Kaya sa lahat ng sulat ni Paul, sa 14, yung book of Philippians lang, sinabihan niya and my God shall supply all your needs. Dahil sila po yun. Kasi yung Macedonia nasa Greece. In fact, yun ang capital ng Greece. Amen. 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 At yung Philippos nasa Greece. Are you still there? Yung babae sa temple, yung Luke 21:1-3. Siya pa nga entitled sa offering for the poor, pero siya pa yung nagbigay. Kaya pag ipuprove mo ang love mo sa Lord, napakahirap mo, hindi ka niya pipigilin. At kung napakayaman mo naman, at kagaya ka ng Pariseo, binibigay mo konti, barya lang, at yung marami yun yung nakakalungkot. Yun ang iwasan mo. Dahil displeasing sa Lord yan. Alam niyo kung bakit nire-rebuke ng Diyos sa mga elder ng Israel, ang mga priest, nakipagkunayban sa mga prophet. Kasi, lalo na sa Book of Haggai, tsaka Malakay, pagka nag-offering sila sa Diyos, mihika. Yung iba, may katarata yung mata nung, sa katabi may katarata yung mata nung tupa. May sinusitis. Totoo po ito. Yung iba may hika. Kaya hinahatak po yung mga handog na susunugin doon sa priest para basbasan bago ilagay sa brazen altar. Sabi ng mga hinahatak na mga rambayang, bull, o lamb, sabi, dapat nila hinahandog yun. Nagalit ang Lord. Sabi niya, kung sa governor nyo ibibigay yan, papagalitan kayo. Nilapastangan nyo ang Diyos ng Israel. Hinandugan nyo ako ng ganyan. Hindi ba kayo naiya sa sarili nyo? Ito pa yung mabigat. Pero, pagdating sa sarili nyo, ayaw nyo ng handog na mihika. Yan. Ito dapat isipin ng church eh. Tayo, GCIC. Alam nyo, kaya namang ibigay na yung lahat ng gastos dito eh. Kahit hindi kayo magbigay. Do you believe that?
Do you believe that? Of course, I believe. Kasi nagawa niya yung langit at lupa nang wala tayo. Now, question. Bakit hindi niya binibigay? Kasi hinahanap niya yung love natin Yung faith, expressed through obedience. Doon siya after, hindi doon sa ibibigay mo. Sa tingin mo kayo, ibibigay mong 1 milyon, makakabayad din ng kaligtasan ng buong mundo. 50 milyon, kulang pa. Hindi sapat. Pero ipakita mo yung pag-ibig mo sa Kanya na hindi ginagawa ng marami, pati pananampalataya sa pamamagitan ng pagsunod kaagad, nakakalugod sa Diyos yun. Yun yung reason. Hindi dahil ala siyang pera. Do you understand that? Do you get that? Is that clear to all? At dito na po ako magtatapos. Jesus said, ang sino mang lumalapit sa akin ay hindi magugutom. At ang sino mang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw. John 6:35, si Jesus lang ang pwede magbigay ng safety, security, satisfaction sa buhay niyong lahat. Wala nang iba. Kaya dumating po kayo sa punto ng buhay ninyo, mga anak. Dumating kayo sa punto ng buhay ninyo na kontento na kayo kay Jesus. Dumating kayo sa punto ng buhay niyo. Isang pagkaunawa na hindi pwedeng baguhin ng sino man. Na kay Jesus, ligtas ka, maligaya ka, masagana ka, at siya lang ang pwedeng gawa nito sa iyo. Wala nang iba. Akala ng marami nung napangasawa niya si sister, masasatisfy na siya. What a wrong mistake. At yung iba naman, nalungkot, hindi sila nagkatuluyan ni brother. Lord, may gawa nun. Kasi akala niya, pag napakasalan siya ni brother, kumpleto na siya. Kaya ala si brother, kaya ala si sister. Ang sabi ng Colossians 2:10, in Christ, you are complete. Hindi po masama yan kung ang Diyos may gawa. Para si tatay, yan si nanay. Pero ang satisfaction ng puso ko at satisfaction ng puso ni nanay, wala sa amin dalawa. Nasa Lord. Si Jesus, walang kapalit. At kung bakit kami pinag-isa ng Diyos, dahil parehas kaming susunod sa gusto niya at pagtatapos ng kalooban niya. Yung meron siya na wala ako, dinagdag ng Lord sa akin. At yung meron akong wala siya, dinagdag ng Lord sa Kanya. Kaya kaming lahat, pababa sa inyong lahat, kompleto sa lahat ng bagay dahil kay Kristo. Makontento tayo sa Panginoon. Maging maligaya tayo sa Kanya. Amen. Ako hindi ako nalungkot na naglalakad ako. Ituturo ako sa San Juan. Alam ng mga dito yan Naglalakad lang ako. Walang merienda, walang pagkain. Buti nga sila, sensitive. Kahit paano, bumibili silang pandesal noon, tapos cook. Yung nga malungkot no, wala kang tangali, ang cook. Buti lang, hindi ako nakaka-ulcer. Mas powerful yung anointing kaysa sa cook. Nalakad po ako. Hindi lang minsan. Taon nagturo sa Di ba? Sa factory. Kasi tatrabaho siya doon. Naglalakad lang ako. Pero masaya ako. Naway ako ni nanay, maligaya ako sa Lord. Sinisil kami ng may-ari ng bahay, palalayasin kami, pero masaya ako sa Lord. Nasa bundok ako, nag-iisa ako, masaya ako sa Lord. Mahal nga ako ng mga albularyo ron kasi pag may sakit sila, di tumatalab kulam nila Ako yung nagpipray, gumagaling sila. Nakuha niyo ako. May konsepto kasi ang chat na, si Bishop, may coach ito. Ako wala, kawawaan naman ako. Pinag-pray ni Bishop yung mayaman. Kinulam niya. Sabi niya, Lord, bigay mo sa akin yung BMW X7 mo para mapagpala ka pag hindi mababangga. Kagaya nung nakwento sa akin nung nakalipas, tagal na to. Nagpunta yung isang bishop. Nag-prophecy sa isang negosyante. Yung negosyante, kilala ko rin, multimillionaire. Sabi sa kanya ng bishop, sabi ni Lord sa akin, bigyan mo raw ako 1 milyon para umunlad yung negosyo mo. At pag hindi ka nagbigay, mababankrupt yan. Dalian mo. Ako nando doon, sige,
Huwag lang 1,000,000 ibigay mo. Ang ibigay mo, K9, M16, balisong ng Batanggenyo, itak ng Mindanao, at may granada ka, hagisan mo na yan. Ayun po yung problema. Naglalakad ako, dumadaan ako doon sa Cubao, fasting ako. 5 buwan ako nag-ayuno, walang kain-kain, lakad. Pero masaya ako sa Lord. Sabi ni nanay, malulungkot ka pag wala na ako dyan, siyam na ulit niya akong iniwanan. Naku, ang saya ko. Si Jesus nakasama ko. Sabi ng mga kapitbahay namin, kawawa naman si Pastor, iniwan ng asawa. Laging sarado yung kwarto niya. Hindi natin alam kung ano na nangyari sa kanya. Misilip sila eh. Ang ginawa ko, nilagay ng kurtina. Misilip sila. Anong kawawa si Pastor? Ligaya ko. I have a sweet, precious moment with Jesus every day. Sa totoo lang, hindi ko sinasabi to para saktan si nanay. Nung dumating si nanay, na-disturb ako. Di totoo po yun. Kasi alam ko, hindi ko na magagawa yung ginagawa ko. Kahit pa paano kakausap, umagresyaw. Parang dumaan ka, pero hindi mo pa kaya dinaanan ni tatay. Sigurado ko, huwag kang dadaan. Hindi mo kaya. Hindi mo pa kayang mawala ng asawa. Eh, siyempre, na-enjoy ko, Lord. Umaga, tanghali, hapong gabi, madaling araw. Pero lang kami sa kwarto, fasting ako. Siyempre na ulit niya ako iniwan. Di ba nakatipid ako? Yung tubig, hindi tumatakbo. Kuryente, hindi tumatakbo. Yung may-ari ng bahay, hindi makapasok kasi walang tao. Nakita niyo yan? Yung naniningil ng ilaw, hindi makapagbigay ng bill, walang tao. Iipit man niya yung papel doon, nakaipit lang yun. Hindi ba, kapayapaan ko yan? Kaya marami na takilang bagay nangyari kahit ala kang pera, pag-asama mo, Lord, sarado bahay. Sabi ng mga naniningil, may tao ba dyan? Sabi ng kapitbahay namin, hindi nga namin alam kung nandiyan pa si Pastor. Kasi nga, tagal na siya rin, walang lumalabas, wala kami marinig eh. Pero ando doon po ako sa loob ng bahay. Isang kwarto lang naman yun eh. Kaya nung bumalik si nanay, na-disturb po ako. Pero masaya ako umuwi siya. Pero talagang alam ko na yung aking pag-iisa, hindi na magiging kagaya ng dati. Kaya nung dumating naman siya, di syempre, welcome ko siya, hinag ko. Di makalipas silang araw, sabi ko, Love, alis muna ako. Sabi, saan ka pupunta mo? Sa bundok. Iwan mo ako. Kararating ko lang. Hindi, uwi naman ako eh. Ba't ka pupunta sa bundok? Tahimik doon. Maganda nito siya magkwento eh. Di, totoo po yun. Nabaliw ako sa Lord. Talagang pag nabaliw ka, makakalimutan mo may asawa. Kaya kayong hindi kayo kaluoy-luoy, kabsat. mga unga ni Dudoy, hindi kayo kaluoy-luoy. Pag nag-iisa kayo sa Lord, pasaya kayo. Totoo po yan. Si nanay, tanongin nyo, sabi niya, alam niyo si tatay, sa kanyang galing na salita to. Kung hindi ako dumating sa buhay ni tatay, hindi siya mag-aasawa. Sumasaya ako sa Lord. Kung kaya nga ni Father, sabi ko, kaya nga ni Father. si tatay apostol pa. Don't miss Jesus every day. To miss the Lord is to miss heaven here on earth. Walang pinakamagandang kaulayaw ara't gabi with Jesus. And I'm closing. I want you to listen to the last word I will read to you. Memorize ko po ito pero dadahan-dahanin ko. The Lord Jesus Christ is your satisfaction. He alone can satisfy you. No one but the Lord. Hindi ang ministry, hindi ang popularity, hindi ang pera. Only the Lord. At itong testimony ito ay magiging daan upang marami pong pumasok sa langit. And I'm closing
Sinabi ito ko kanina, ulit-ulitin ko because this is so important. Gusto ng Panginoong Jesucristo na madama, na maligaya kayo sa Kanya. Hindi sapat na sabihin niyong mahal niyo siya. Gusto niyang madama na maligaya kayo sa Kanya. Ano man ang sitwasyon niyo, gusto niyang madamang maligaya kayo sa Kanya. Sa bawat panahon, sitwasyon, okasyon, gusto niyang madama, maligaya kayo sa Kanya. At kahit pangit yung nangyayari sa iyo at hindi maganda yung kapaligiran mo, pag inilagay mo ang puso at isip mo sa Kanya, nasa iyo ang kaligayahan. At kung merong magkahalap sa inyo ng tunay na kahulugan ng buhay, walang ibang kahulugan ng buhay, si Jesus lang. He is the meaning of your life and He is the fulfillment of your life. Jesus Christ. And I close. Psalm 91:14-16. The Lord promised safety, security, satisfaction, full protection to those who loves Him. The Lord promised safety, security, satisfaction, full protection to those who loves Him. Psalm 91:14-16. And I read. Now watch this. Psalm 91:14-16. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him with long life. Long life. Mararapture po tayo na mayroong long life. Mararapture tayo may long life na i-enjoy yung ating eternal life. Sabi, hindi ka mamamatay ng bata pa. I-enjoy mo yung long life hanggang marapture tayo. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. Let me repeat. The Lord promised safety, security, satisfaction, full protection to those who loves Him. Psalm 91:14-16. Because you love Him, therefore He will deliver you. He will set you on high because He has known His name. You will call upon Him and He will answer you. He will be with you in trouble. He will deliver you and honor you. With long life, He will satisfy you. Satisfy you. Hallelujah. Satisfy you and show you His salvation. Welcome to the Miracle Hour podcast, where you can experience the life-changing message of healing, freedom, blessing, and salvation. As God's end-time prophet and apostle shares to you the heart of the Lord, here's our host, Apostle Renato D. Carillo.